What's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat at isang bagong talakayan na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol naman ito sa keys to win or keys of the game para sa Los Angeles Lakers versus Houston Rockets na series sa NBA Playoffs first round. Recap lang tayo, ang Lakers ay lamang 3-0. Isa na lang guys, isa na lang ay masisweep na sila and makakapasok na sa second round and magwi-wait na lang sila ng makakalaban nila between the Oklahoma City Thunder and Phoenix Suns. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magaganap na Game 4. Game 4 na mangyayari bukas 9:30 AM Philippine Time. Sabay-sabay natin yung panoorin guys. So for the keys of the game or keys to win, parehong side sasabihin ko. So first, sa injury report muna tayo guys. So as of the moment, ang injury report is sa Los Angeles Lakers, si Luka ay mananatiling out habang si Austin Reeves ay questionable. So may chance na siyang maglaro bukas. So we'll see kasi baka bukas pa yung final announcement for the injury report. And sa kabilang panig naman sa Houston guys is si Van Vliet, Fred VanVleet and Steven Adams out for the season, pareho sila, and si Kevin Durant naman is questionable rin. So may pag-asa rin sila both ni Austin Reeves and Kevin Durant. So malaking turning point ito kung maglaro pareho kasi pwede sila magdala ng impact sa team, no? Depende na lang sa diskarte. So para sa keys of the game or keys to win, first ay sa Los Angeles Lakers naman na sabi ko nga they have the commanding lead of 3-0 series. So isa na lang. So as much as they want to close this out. Gusto na nilang tapusin to, syempre papatagalin mo pa ba, 'di ba? So first and foremost is sa coaching staff, no, si JJ Redick. Sa kanyang leadership, no, sa adjustment kasi napakaganda nung adjustment niya lalo na sa fourth quarter, sa second half. So mas kailangan nila yon, yung right place and right timing para ang players mag-collaborate. Ayan. Pangalawang punto is sana mabawasan ng Los Angeles Lakers yung kanilang turnover kasi nung last game in Game 3, lalo na nung fourth quarter, kaya naka-big run ang Houston Rockets dahil sa kanilang turnover. 20 turnovers for Lakers and 15 for Houston. So, malaking factor talaga yon. Sayang yung mga turnover, nako-convert ng Houston sa fast break points. Next naman, yung mga X-factor. Pangatlong punto, X-factor ng Los Angeles Lakers. Kasama na si Marcus Smart na in the last 3 games, consistent siya. Last 2 games, 5 steals, 2 blocks pa. So, ang ganda ng defensive and offensive presence ni Marcus Smart. Also, another is si Luke Kennard. So, medyo off-shooting siya last game, but hopefully makabawi. And Rui Hachimura, yung mga X-factor nila na hindi mo inaasahan. And also, under the leadership of LeBron James. So for the bench naman, kailangan pa rin nila ng presence, lalo na sila Jackson Hayes na matangkad, mahabang reach, athleticism niya, magamit. And si Bronny James, binibigyan ng solid minutes, so binibigyan ng chance magpakitang gilas, sana magamit. At mapakinabangan. Syempre, at most yung aggressiveness ng Los Angeles Lakers, both defense and offense, kasabay nun yung magandang play nila. So partner dapat 'yan. And overall yung pacing, kasi ang pacing ng Lakers for this series is fast pace sila. But umiikot ang bola. So pag umiikot ang bola, lahat nakakahawak, lahat nakaka-take ng shot, 'di ba? And lahat nakakahanap ng magandang play. So, yun yung pinaka point. So, abangan natin kung ma-apply yan ng Los Angeles Lakers, guys, bukas. For the Houston Rockets naman, syempre, kailangan lamang na sila sa defensive department. Sabi ko nga, sa rebound, sa block, sa steals. Pero hindi nila kayang i-maintain
hindi nila i-maintain, kaya sila nababawian. Kumbaga, panalo na, natalo pa. So, magandang adjustments rin para kay Coach Imi Udoka bukas na kung makakalaro man si KD, so ang bola, di ba, umiikot rin parang sa Lakers. And also, mga big man kasi sila, so medyo slow yung pace nila. So sana magkaroon ng changes kahit papaano. And isa pang factor yung si Sengun. Kailangan hindi magpa-contain si Sengun kasi yun yung nangyari last game. Na lockdown siya eh. Tapos hindi alam ang gagawin kasi nado-double team. And yung mga ibang key players ng Houston Rockets katulad ni Jabari Smith, ni Jason Tate, ni Ron Shepard. So kailangan rin nila mag-contribute both offense and defensive presence. Yun, wag na nilang hayaan kumpara sa Houston Rockets. Pag naka-give na sila ng big lead, i-maintain na nila yon kasi alam naman nila ang Los Angeles Lakers gusto yan ng run palagi. Tapos pag fourth quarter, dyan lumalabas ang aggressiveness ni LeBron James. Kaya nga isa siya sa most points sa fourth quarter nung regular season, 'di ba? So talagang nagra-run talaga sila. So good luck, basta sabi ko, good luck sa parehong koponan, Los Angeles Lakers and Houston Rockets. And abangan natin kung may magbabago sa injury report and ano ba yung kalalagyan o kahihinatnan, win or go home, 'di ba? So pag nanalo ang Rockets, may isa pang laro for game 5. Pag natalo, babay na, bakasyon na guys. Bakasyon na sila. So abangan natin guys. So ipagdasal natin both yung mga fans ng both Houston Rockets and Los Angeles Lakers. So, kita-kits bukas guys. Kita-kits sa panibagong reaction at analysis. Yun lang at maraming salamat guys.